Ako po si Miss Winnie at ito ang ating unang kwento. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po pala ako sa pangalang Danica, 24 anyos. Ako'y matagal nang nakatira sa bayan ng Dawis, Bayawan. Kasama ko ang aking nanay at nakababatang kapatid na si Aris. Tahimik ang aming buhay kahit simple at salat. Wala na po kaming tatay na ayon kay nanay maaga po kaming ipinagpalit sa ibang babae. Hindi ko na din siya nakikita at hindi ko kailanman nakadaupang palad. Mas mabuti na rin po yun kesa sa magkita kami pero mawawala naman ako ng respeto sa kanya. Sino ba naman kasi ang anak na matutuwa kung malalaman na ang kanilang ama ay irresponsable at sarili lamang ang iniisip? Bali ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong 2015 tungkol sa dati kong kaklase sa high school na konektado din pala sa tatay ko. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ami. Ang totoo po niyan, may pagka-lesbian itong si Ami, tsaka palaging lapit ng lapit sa akin. Hindi ko naman siya mapagsabihan na layuan ako kasi ayaw kong magmukhang kontrabida sa harapan ng marami. Minsan na akong nakapunta sa bahay ni Naami nang magsagawa kami ng school project. Hindi ko pa alam noon na ang stepfather niya ay ang mismong tatay ko. Masasabi kong maayos naman ang pamumuhay nila. Maalwan kumbaga. Sagana rin sila sa mga pananim kagaya ng tubo, gulay at mga mais. Ang kanilang mga lupain ay maraming puno ng nyog, dahilan para tagurian silang isa sa pinakamalaking supplier ng kopra sa aming bayan. Magtatatlong buwan pa lang kaming magkakilala noon nang magpakita sa akin ng interes si Ami. Madalas niya akong bigyan ng pagkain, kung ano-anong regalo at kahit nga pera sa panahong nagigipit ako binibigyan niya ako. Hindi ko akalaing tatapatin niya ako na may gusto siya sa akin. Siyempre po, binasted ko siya dahil babae kaming pareho at lalaki ang gusto ko. Kaso lang, mahirap ipaintindi kay Ami. Sa mga hindi nakakaalam, hindi lang gayuma ang pwedeng gawin ng isang tao para mahulog sa kahit sino ang taong gusto niya. Kagaya ko, aminado ko na isang malaking pagkakamali ko ang hinayaan kong ibigay ang tiwala sa isang taong hindi ko man lang kinilala ng husto. Araw ng Biyernes nang dalawin niya ako sa bahay. Buong akala ko, simpleng pasyal lang ang ginagawa niya. Kaya hindi ako nakasagot kaagad nang sabihin niya sa akin na gusto niya akong imbitahan sa kabilang bayan. May bago daw siyang namataang tindahan na may kakaibang mga bagay na paninda. Sige na, Nika. Saglit lang naman tayo eh. Hindi tayo magtatagal. Wika niya. Nahiya naman akong tanggihan siya kaya kaagad akong pumayag. Umalis kami at nagpunta sa kabilang bayan, sa tindahan na sinasabi sa akin ni Ami. Sabi niya, matutuwa daw ako sa mga makikita ko doon. Iniisip ko kung anong klaseng tindahan bang ipapakita niya sa akin. Mahilig kasi ako sa iba't ibang kulay ng pens tapos mababangong stationery. Nagulat ako pagdating namin doon. Hindi ko naman inaasahan na isang tindahang nagtitinda ng gamit para sa pangungulam pala ang tinitinda doon. Malayo sa inaasahan ko. Yari lang sa kawayan ng kabuuan ng pundasyon nito. Samantalang sementado naman ang sahig at may floor mat na disenyong wood tiles. Nasindak ako sa dami ng itim na kandila, mga manika at karayom, mga libreto, maski nga bungo ng tao tinitinda doon. Napalunok ako at nakita si Ami na kinakausap yung tindera. Tingin ko ay kakilala niya ito. Kababakasan naman kasi ng tuwa ang mukha ni Ami habang may tinuturo sa mga paninda ng babae. Maya-maya pa, lumapit siya sa akin sabay sabing gayumahin na lang daw niya ako nang sa gayon tuluyan na akong mapa sa kanya. Umiling ako at tumawa. Kahit kinabahan ako ay pinagpalagay ko na lang na joke lang ang sinabi niya. Nang mga sandaling yun, hindi ko po talaga alam kung ano ang iisipin ko sa kanya. Lantaran na niyang pinagmamalaki ang pagkagusto niya sa akin na hindi naman dapat. Ayaw ko talaga sa kanya. Kaya nakapagdesisyon na ako na layuan siya ng araw ding yon. Hinintay ko na lang na maging abala siya sa pamimili at nagkunwari akong pa-text-text lang sa labas.
Napansin ako ng tinderang kausap niya pero ngumisi lamang ito at hindi na ako pinansin. Nang makitang hindi na siya nakatingin sa akin, agaran akong pumara ng masasakyan at walang paalam na iniwan siya. Basta, ang isiping nais niya akong maging kasintahan ay sobra nang nakakakilabot para sa akin. Mabuti na lang hanggang sa makarating ako sa bahay ay walang sino man ang nakasunod sa akin. Kaagad akong nagkulong sa aking kwarto kahit na panay ang tanong sa akin ni nanay kung ano ba ang nangyari. Mabuti na lang, pagsapit ng kinaumagahan ay isinama ako ni nanay sa bahay ng tiyahin ko. Bakasyon naman daw kaya hahayaan niya muna akong manatili doon ng kahit 2 linggo. Ikinasiya ko yon dahil maiiwasan ko si Ami ng mga ilang araw. Kapag nagkita kaming muli, kaya ko nang lakasan ang loob ko at kumprontahin siya sa mga pinaggagawa niya. Nakakasuklam at nakakabwisit siya sa totoo lang. Okay naman sa bayan ni Natia, tahimik at maaliwalas ang paligid. Pansin ko pa, mahilig ang bawat tao sa halaman at bulaklak. Dito ko po nakilala si Kevin, kasing edad ko lang siya. Gwapo, matalino at maginoo. Sa katunayan, siya ang una kong naging close sa bayan ni Natia. Ang bahay ni na Kevin ay ilang metro lang ang layo sa tahanan ng aking pinagbabakasyonan. Bali, magkumari ang nanay niya at tiyahin ko. Madalas din si Aling Nida kina Tia dahil nagpapalitan pala sila ng timplada sa kada recipe na niluluto nila. Hindi ko ho akalain may maganda palang pamangkin si Aling Dina. Komento nito na ikinapula ng aking pisngi. Minsan lang akong mapuri ng isang tao kaya medyo nahihiya ako kahit nagugustuhan ko naman ang mga sinasabi niya sa akin. Hindi naman. Masyado kayatang bolero eh. Biro ko at dito na nga nagsimula ang pagkakalapit ng aming mga loob. Madalas kaming magkasama ni Kevin hanggang sa hindi na nga naming napigilang dalawa ang nararamdaman para sa isa't isa. Tuluyan nang nagtapat ang binata sa akin na sinagot ko naman kaagad. Masaya naman si Natia at ang mga magulang namin dahil sa kinahinatnan ng aming pagkakaibigan. Okay na din ito kesa naman sa malunod ako sa kababuyan ni Ami na kahit kababaing tao ay ipinagpipilitan pa ang sarili sa akin. Hindi ko talaga siya kayang pakisamahan. Natapos din ang aking bakasyon at kinailangan na naming umuwi sa bahay. Bilang magkasintahan, nagpaalam si Kevin kay nanay na ihahatid kami sa bahay para malaman kung saan ako nakatira. Tuwang-tuwa ako ng mga sandaling yon at kinikilig na din dahil talagang hinahanapan ni Kevin ng paraan para lumago pa ang aming koneksyon. Sabi niya kapag wala siyang gagawin sa kanilang bahay ay papasyalan niya ako na ikinapayag ko naman kaagad. Bago naging kami, ikinuwento ko na sa kanya ang tungkol kay Ami. Hindi na siya nagulat nang madatnan nito sa aming bakuran na kabaliktaran ng aking naging reaksyon. Ayaw na ayaw ko na pumupunta pa siya sa aming bahay. Hintakot akong nagtago sa likuran ni Kevin nang makitang kay talim ng titig ni Ami sa akin. Kahit nasa harapan namin ang aking boyfriend ay hindi man lang siya nahiyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Ako lang ang nararapat sa'yo. Bakit ka nagpapaligaw sa iba? Ano, may nangyari na ba sa inyo? Wika nito na ikinasinghal ko kagad sa kanya. Talagang may mangyayari sa amin kapag hindi mo tinigil yung kababuyan mo. Aalis kami at hindi mo na makikita. Ano ba talaga ang gusto mo at pinipilit mo ang sarili mo sa akin? Pareho tayong babae, Ami. Nagwawala akong wika sa kanya. Sa labis naming pagkagulat ay naglupasay si Ami sa aming harapan. Mahal kita, Danica. Mahirap maintindihin yun. Aniya na ikinagalaiti ko ng husto. Marahas ko siyang tinulak na ikinahiga niya sa lupa. Hindi kita mahal, Ami. Nakakadiri ka. At kahit naging lalaki ka pa, ay hindi rin kita magugustuhan. Desperada ka na. Wika ko na ikinatalim ng kanyang pagtitig sa akin. Dinuro niya ako at nginisihan ng nakaririmarim. Magsisisi ka sa ginawa mo sa akin. Hindi kita mapapatawad. Angil niya at kaagad nang umalis. Mula noon nawala na ako ng balita kay Ami. Hindi na din siya pumapasok sa eskwelahan.
Imbis na dapat ko itong ipag-alala ay natuwa pa nga ako. Mas mabuti na ito. Wala na akong kailangang problemahin pa o iwasan. Kaso lang isang araw, nagulantang kami sa ginawang pagsugod sa amin ng tatay ni Ami. Imbis na makapagrason ako, hindi na lamang ako nakapagsalita. Si nanay na kaagad ang humarap sa kanya at sinabi na bakit daw kailangan niyang sakta ng sarili niyang anak. Dito nabunyag ang tunay kong pagkatao, kung sino ang aking ama at kung ano ang nangyari sa relasyon nila. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nalaman. Ang taong naisa na akong kastiguhin ay ang sarili kong ama. Kaso lang nang malaman niya ang totoo, niyakap niya ako at dinala sa bisig niya. Patawarin mo ako, Danica. Hindi ko man lang kinilala ang buong pagkatao mo nang dumating ka sa bahay. Akala ko kamukha ka lang ng dati kong kasintahan. Aniya at ipinaliwanag na hindi sila kasal ni nanay at hindi man lang ipinagtapat ang tungkol sa akin noon. Kung nalaman niya lang ng mas maaga, hindi niya kami inabandona. May mga bagay lang talaga na mahirap iwasang mangyari, kaya walang ibang choice kundi ang tanggapin ito. Ipinaalam sa akin ni tatay na patay na si Ami. Nagpakamatay pagkatapos kong tanggihan ang kanyang pagmamahal. Ipinaliwanag ko ang mga gusto nito sa akin at naintindihan ako ng aking mga magulang. Maski nga raw ang nanay nito ay hindi naman kinukonsinti ang anak. Yun nga lamang, may mga pagkakataong mas mahirap paliwanagan ng taong sarado ang isipan. Naitanong ko kung nasaan ang bangkay ni Ami, kung nakaburol ba o kailangan pa nilang asikasuhin. Ang sabi niya, ibinalita na lang sa kanila ang kamatayan nito. Naanod daw sa malaking baha at hindi na natagpuan ang katawan. Dahil dito, nagsagawa sila ng pamisa sa kaluluwa ng dalaga sa sapa. Nalulungkot ako sa nangyari sa buhay niya. Hindi man lang niya nakita ng husto ang kagandahan ng mundo kung ginamit niya lang sana sa tama ang lahat ng meron siya para mabuhay. Ikinuwento ko kay Kevin ang nangyari pero sabi niya mainam na din daw ang ganon. Kesa namang guluhin pa akong lalo. Kaso lang, nagising ako isang araw na may nagbago sa aking pakiramdam. Ang alam ko lang, nagising na lang ako isang araw na nanghihina, nangangalum mata, humpak ang pisngi at namumutla at walang kabuhay-buhay. Nanuyo ang aking balat at medyo nangangati na para akong nagapangan ng higad. Namaga ang aking buong katawan at namumula. Hanggang sa ang pagsusugat ay mas lumalim pa. Dumating ako sa pinakapunto na nilalangaw na ako at nahuhulugan na ng mga uod ang bawat sugat ko. Noong time na yon, nakipaghiwalay ako kay Kevin. Wala na ang pisikal na kaanyuan ko. Masahol pa ako sa pinakalantang halaman na nakita ko. Pero lupasay lang ang aking natanggap mula kay Kevin. Ang sabi niya, hindi option ang hiwalayan ko siya para gumaling ako sa aking mga karamdaman. Higit sa lahat, hindi naman daw pisikal na kaanyuan ko ang minahal niya, kundi sarili ko mismo. At sana huwag ko raw itong kalilimutan. Napaiyak ako sa labis na tuwa. Hindi ko akalaing magagawa niya akong pasiyahin ng ganoon. Ni minsan, wala pang taong nagpakita sa akin kung gaano ko kahalaga. Maliban sa mga magulang ko, kahit ang tatay ko na matagal nang nawalay sa akin, nakikita ko naman na ginagawa niya ang lahat para makabawi. Halos mandiri ako sa aking sarili. Hindi ko kayang isipin na isa na akong sakiting babae. Gusto kong isumpa ang aking buong pagkatao, lalo na kapag napapaharap ako sa salamin at nakikita ang aking refleksyon. Naisip ko, sana namatay na lang ako. Pero hindi ako sinukuan ng aking mga magulang at ng aking kasintahan. Walang araw na hindi nila ako inihingi ng tulong sa mga kakilala nila. Dinala sa ospital at humingi ng tamang advice sa kung ano ang mga kailangang gawin. Nagulat kami dahil wala silang maibigay na findings tungkol sa aking kalagayan. Ang alam ko lang, hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na mas lumala pa. Sinubukan nila akong dalhin sa albularyo. Nalaman nga nila na kinulam daw ako.
Sa tulong ng iilang kakilala at ng mga dasal nila, naging maayos din kalaunan ang kalagayan ko. Naagapan ang muntikan ko ng pagkaagnas kahit nabubuhay pa. Salamat sa Panginoon na numbalik na din kahit papano ang aking lakas. Muli akong ginanahang mabuhay. Balik ako sa pag-aaral at labis itong ikinatuwa ng karamihan sa aking mga kaklase. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ang pinakamatinding dagok sa buhay ko na akala ko hindi ko na malulusutan pa. Unti-unti kong nabawi ang aking lakas at kaayusan ng aking kalusugan. Magpapasko noon nang muli kong marinig mula sa aking mga kaklase ang tungkol kay Ami. Hindi raw pala basta lumapit sa mangkukulam ang babae para gawan ako ng masama, kundi si Ami mismo ang kumulam sa akin. Ang sabi nila, may binili raw ng mga gamit pangkulam si Ami sa kabilang bayan kung saan niya ako isinama noon. Kinilabutan tuloy ako. Paano kung may mga iniwang misyon si Ami sa tinderang naroon sa tindahan? Posible kaya na kulamin niya ako ulit? Wag naman sana. Nagpasalamat na lang ako sa kanila at nagpasyang puntahan ang nasabing tindahan. Nagulat ako dahil sarado ito at hindi na raw binubuksan. May katagalan na daw nawala ang tindera doon, simula nang mamatay si Ami. Ewan ko ba, gusto kong malaman kung ano ba talaga ang lihim nilang dalawa kaya kahit alam kong bawal, sinubukan kong mag-trespass sa tindahan. Madilim at maalikabok. Pero naroon pa rin ang mga paninda nito na labis kong kinatatakutan. Napalunok ako. Nasa salaming aparador ang mga tinda na manika. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang itsura. May babae, may lalaki, may bata at matanda. Sa kabilang estante naroon ang mga likido na may nakatatak na label na lason. Iba't iba rin ang pangalan nito at kung saan nanggaling. May lason mula sa ahas, sa udto-udto, sa tarantula at maski sa palaka at alakdan. Lahat ng yun nakamamatay. Sa mesang gawaan naman nakalagay ang mga itim na libro at napakunot ang aking noo nang makitang may mga patak doon ng dugo. Parang sariwa pa. Kasunod nun ay naulinigan ko ang mabigat at mabagal na yapak papalapit sa kinapupwestuhan ko. Para bang pilit na sinusuyod ang lugar kaya halos mabingi ako sa labis na takot. Dito na napuno ng kaba ang aking puso. Siguradong hindi ako magiging ligtas sakali man na naisin kong magtagal doon kaya kailangan ko nang umalis. Walang lingon-likod akong tinungo ang pinto. Halos hindi na ako humihinga sa takot na pati yun ay marinig pa ng kung sino. Mabuti na lang, hindi na ako nahirapang lumabas. Mas naging maayos na ang aking paglalakad dahil kaya ko nang tumakbo ng kaibilis. Ginabi ako ng uwi noon mula sa aking lakad. Naisip kong sa kabilang shortcut na lamang dumaan para walang makakita sa akin na nanggaling sa tindahan. Mahirap na kasi kapag napagbintangan akong nag-trespassing kahit totoo naman talaga. May mga tanong lang kasi ako sa isipan na hinahanapan ko ng kasagutan. Mabuti na lang at mabilisan din akong humakbang. Habang naglalakad, hindi ko inaasahang may haharang sa aking daraanan. Ang aming bahay ay natatanaw ko lang ang layo mula sa aking kinatatayuan, na maririnig ko nga lang ang kahit na anong boses na nagmumula sa loob ng aming tahanan. Sobrang lapit kung tutuusin. Pwede naman akong tumakbo kaso hindi ko magawa. Naunahan ako ng takot. Napakunot noo ko nang matanaw ang madilim na bubungan. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin nang makitang may kung anong bulto ng taong nanggaling sa taas na kaygaan ng katawang lumundag pababa sa lupa tsaka umalis. Tinahak ang madilim na lugar ng kakahuyan sa kaliwang bahagi ng aming tahanan. Hindi ko maiwasang kilabutan. Nang ilang saglit lang ay marinig ko ang mahinang huni mula naman sa aking likuran. Muli akong humakbang. Dahan-dahan. Umaasang hindi na babalik ang kung anumang nakita ko o kung mapapansin pa ba ako noon. Nang makarinig ng kaluskos ay mabagal akong huminto sa paglalakad. May narinig ako sa aking likuran. Sabay lingon.
Wala akong ibang nakikita maliban sa malaking kulay itim na ibong nasa gitna ng daan. Tila ba kanina pa yata niya ako sinusundan. Ibon lang naman yun kaya hindi ko magawang maalarma. Sa dami ng ibong naglipana sa aming lugar, normal na sa kanila na hayaan na lang dahil lilipad din naman ito kalaunan. Yun nga lang ang akala ko. Ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito lumilipad. Parang may sariling isip na nakatanga ito sa kung saan ako nakatayo. Para bang binabantayan ng lahat ng galaw ko. Dito na ako naalarma. Nagsimula ulit akong maglakad. Mas mabilis na sa pagkakataong ito. Habang humahakbang ako, unti-unting lumalapit sa aking likuran ang kanyang anino na labis ko namang ikinatakot. Bakit naman hindi? Ang kanyang bulto ay dahan-dahang nagbabago. Malaking ibon siya sa tingin ko, ngunit ang kanyang anino ay nagiging tao. Habang naglalakad, panay ang aking pag-antanda. Tinatawag ang lahat ng santo at santang kilala ko. Maging ang mga anghel ay isinama ko na ang lahat na alam kong pangalan. Nagsimula na ding magbutil-butil ang pawis ko sa noo. Tila ba malalaking butil ng ulan kung makapatak sa aking muka. Ganun pa man, nilakasan ko ang aking loob. Malapit na ako sa bahay. Yun nga lang, kung kailan papasok na ako sa pinto ng bahay namin ay ganun na lang ang aking pagkataranta. Halos malalaking hakbang na ang ginawa ko makalayo lamang sa nasabing lugar. Kailangan na kailangan kong maakyat kaagad ang aming bahay. Kaso lang, bago ko pa man mabuksan ang pinto ay isang napakahabang kamay ang humila sa aking braso. Ni hindi ko na nagawang sumigaw dahil sa tindi ng aking pagkagulat. Aminado ako, nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari. Ang alam ko lang, hinila ako ng kung sino mula sa may bungad ng aming bahay papunta sa bakuran. Sunod-sunod na halakhak ang narinig ko kasabay ang mabagal na pagsasalita ng kung sino. Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mo? Pumasok ka sa tindahan at nakialam sa mga nakalagay doon. Kaya ngayon, hindi ako papayag na mabuhay ka pa pagkatapos ng kapangahasan mo. Asik nito sabay kalmot. Dito na ako hindi nakapagpigil. Napasigaw ako ng todo. Tulong! Tulungan niyo ako! Pumapalahaw kong sigaw. Alam kong may makakarinig na sa pakiusap ko. Pero halos mahimatay ako sa sindak nang mapagtantong kay lalaking mga mata ang nasulyapan ko sabay iwas ng tingin. Kahit sumigaw ka ng sumigaw, walang makakarinig sa'yo! Hinawakan niya ako ng maigi kaya sinubukan kong magpumiglas. Bitiwan mo ako! Hindi ako sasama sa'yo! Walang yaka! Sa dami ng bibiktimahin mo ay ako pa talaga? Nang gigigil kong wika na kahit walang nakakarinig sa akin kagaya ng sinasabi ng aswang ay sinubukan ko pa din manlaban. Tinulak ko ang nilalang sabay sipa. Napaatras siya. Hindi yata napaghandaan ang gagawin ko. Tsaka ako sinamantala ang pagkakataong makatakbo. Sinubukan niya akong mahabol sabay pinalawit ang mahaba niyang dila sa katawan ko. Sinubukan ko ulit na manlaban pero inangilan niya lang ako kasabay ang pagkalmot ng matalas niyang kuko sa aking balat. Napasigaw ako pero hindi na ako makapagsalita. Inunahan ako ng takot. Pakiramdam ko, binusala ng bibig ko at hindi ko man lang magawang ikalma ang sarili ko. Naghuhuramentado sa kaba ang aking dibdib pero wala akong magawa. Sinubukan kong muling makipagtagisan sa kanya ng lakas, kaso lang talagang hindi ko siya magawang talunin. Bigla ko siyang sinabunutan sabay takbo. Nakawala ako sa pagkakapulupot ng kanyang dila. Nanginginig sa takot na umaasang may makakakita sa akin. Kung bakit ba naman kasi wala man lang taong nakakarinig sa ingay na ginawa ko. Tinitignan kong muli ang nilalang. Mabalasik na muka ang nakatingin sa akin. May mapupulang mga mata, nandidilat at nanlilisik. Sa kanyang bibig ay naglalabasan na ang magkabilang pangil na mahaba sa karaniwan at may umaagos na malapot na laway na amoy malansa. Dito na ako tuluyang napaiyak. Pakiramdam ko, sasabog ang dibdib ko sa labis na takot.
Nanginginig na nagmamakaawa ako sa kanya. Ngunit gaya nga ng inaasahan, hindi siya nakinig. Sa halip, malakas niya akong binalibag. Napasigaw ako ng malakas nang lumagapak ang aking katawan sa lupa. Napaiyak ako. Ito pala yung sinasabi nilang takot na umaabot sa puntong makakalimutan ko nang tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Para bang pansamantalang nakalimutan ko pati na ang pangalan ko. Nanginginig man, pilit kong inaninag ang mukha ng nilalang. Kahit itim ang kanyang balat at masangsang ang kanyang amoy, nakikita ko ng malinaw ang kanyang itsura. Siya ang tindera sa tindahang yun na nagtitinda ng mga gamit pangkulam. Bakit kailangan niya akong saktan ng ganito? Ano ba ang kailangan niya sa akin? Dala ng bugso ng damdamin, galit akong nakipagtulakan sa kanya. Kaso lang, dehado ko sa pagkakataong yun, lalo na at hawak na naman niya ako. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala naman akong natatandaan na kinuhang paninda niya, kaya wala siyang karapatang saktan ako. Nagulat ako nang pinagalaw niya ang kanyang buhok. Igagapos na lang niya sa aking buong katawan ang kanyang buhok nang makipagtagisan ako ng lakas sa aswang. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pinagkakalmot niya ako. Hindi rin naman ako nagpatalo. Nagpasya akong tataga ng loob at dinampot ang batong nasa tabi ng kinaroroonan ko. Walang pagdadalawang isip na dinampot ko ito at agarang pinukpok sa ulo ng kalapit lang na aswang. Nagtataka ako kung bakit nagawa niyang magtinda ng gamit sa pangungulam, gayon ang kanyang katauhan naman ay isang aswang. Sa itsura niya pa lang, naghuhumiyaw na ang kasamaan na nagbabadya ng panganib. Tila ba utusan ni Satanas sa impyerno. Lumapit siya sa akin at muli na naman akong binalibag, kaya napagulong ako sa lilim ng katawan ng patay na puno. Umangil ang aswang, ipinapakitang mas mabagsik siya kesa sa akin. Nang lumabas ang mahahaba niyang kuko at matutulis na pangil, ay pumulot na ako ng malaking sanga at sinugod ang aswang. Tila habang tumatagal, nasasanay na ako sa presensya niya at nawawala na ang takot ko sa kanya. Napaangil ang aswang nang sinugod ko siya. Hindi siya makapaniwala na dahan-dahan kong nababawi ang aking tapang. Walang babalang inatake ko siya ngunit humaba ang kanyang dila at tinusok ito sa aking dibdib. Nahirapan ako sa paggalaw pero muli akong bumawi. Ginawa ko ang lahat, mapaiksi lang ang kanyang madulas-dulas na dilang naghahanap ng paraan para makapulupot muli sa akin. Napasigaw ako sa labis na takot. Lulundagan na niya ako nang makita kong tumilapon siya sa malayo. Nagtatakang sinundan ko siya ng tingin. Napalingon din ako pabalik sa pinanggalingan niya. Nakita ko si Kevin, may hawak na malaking itak. Mukhang siyang nanakit sa aswang dahilan para tumilapon ito. Napaiyak ako nang sa wakas may nakakita na nga sa akin. Dali-dali niya akong dinaluhan at niyakap. Danica, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Kevin. Umiyak muna ako tsaka pinakalma ang aking sarili. Nang mahimasmasan na ako, alam ko nang magagawa kong labanan ulit ang aswang. Kaso lang, nagulat ako nang makitang wala na ito sa kinabagsakan niya. Kev, nawawala ang aswang! Nakatakas siya! Sigaw ko kaya napalingon-lingon din siya sa paligid. Baka sa kanyang muka ang pagtataka kaya naman gayon na lang ang takot na kanyang nadarama. Nagmamadali niya akong inalalayan papasok sa bahay. Hayaan na natin ang aswang. Alam ko naman na makakahanap pa din tayo ng paraan para mabalikan siya. Nakilala mo ba ang mukha niya? Tanong ni Kevin sa akin. Oo, nakilala ko. Siya ang tindera sa kabilang bayan, yung tindahan ng mga gamit sa pangungulam. Wika ko na ikinatango niya. Maging si nanay ay nabaghan nang malaman niyang kanina pa ako humihingi ng tulong sa kanila. Buti na lang talaga nagawa ni Kevin na marinig ako dahil kanina pa pala niya ako hinihintay. Sabi pa nga niya wala daw siyang nakita kanina mga pahampas-hampas lang daw ng hangin. Kabisado niya ang ganon kaya kumuha siya ng asin sa kusina at sinabuyan kami kaya niya ako nakita. Pati na ang aswang na nakikipagsagupa sa akin.
Buti na lang talaga at nakita ka nitong kasintahan mo. Kung nagkataon baka napahamak ka na. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo, anak. Maiiyak na wika ni nanay, kaya sinabi ko sa kanya na ayos lang naman at kaya kong panatilihing ligtas ang aking sarili. Nabigla lang talaga ako kanina kaya hindi ko napaghandaan ang mga nangyari. Kung ganon, kailangan nating malaman ang dahilan kung bakit kanya gustong saktan. Wika sa akin ni nanay. Inalala ko ang lahat ng mga nangyari sa akin. Ang tungkol sa pagtatapat ni Ami ng pag-ibig, ang pagkakasakit ko na nalaman kong kinulam pala ko, ang tindahan ng mga gamit sa pangungulam, ang pagpupumilit ng aswang na tangayin ako ay tila ba may koneksyon sa lahat. Ang pinakamatinding dahilan, ang kamatayan ni Ami. Alam ko yun. Kinabukasan, inalam namin kung ano ang pagkatao ng babaeng yun na nais akong patayin. Dahil sa pagtanong-tanong namin, nalaman kong taga San Cristobal ang babae na may pangalang Lia. Siya ang malapit na kaibigan ni Ami. Sinubukan naming puntahan ang bahay niya. Nasa liblib na bahagi ito ng pinakahuling bayan mula sa amin. Napapalibutan ng matatayog na kahoy ang kanilang tahanan. May kalakihan kahit luma na. 2 palapag na walang kuryente pero marami akong nakikitang gasera. Pagdating namin doon, napakaraming tao. Bulong ng kakilala namin na nagsilbing guide namin papunta sa bahay nila, piyesta daw ng araw na yon sa kanilang tahanan. Sila lamang ang bukod tanging nakakapag-celebrate ng piyesta sa lugar na yon sa ganoong araw. Napakunot noo ako at hinanap si Lia. Sabi sa akin ng mga batang naglalaro sa likod bahay nila, nasa kwarto daw ang babae at nagpapahinga. Kahit papaano naman, tinanggap kami ng maayos ng kanyang pamilya. Tila ba wala silang alam sa kung ano ang pinaggagawa ng anak nila. Inabala ni nanay sa pagkausap ang mga magulang ng babae habang ako naman ay naglilibot-libot sa kapaligiran. Sapilitan akong umakyat sa 2 palapag kung saan naroon ang kwarto niya. Tahimik sa itaas at walang tao, pero alam kong may tinatago doon si Lia. Gusto kong malaman kung ano ang dahilan at sinaktan niya ako na inabangan niya ako sa labas ng bahay namin. Kung ano ang koneksyon niya kay Ami at kailangan niyang makisawsaw sa hidwaan namin ng babae kahit patay na ito. Ilang sandali pa, natuntun ko ang kwarto ni Lia. Nakaawang ang pinto kaya naisip kong pumasok. Ano man ang maabutan ko, kailangan kong tatagan ang aking loob. Ganun na lang ang pagkasindak na aking nadarama nang makita ang tila bangkay na nakahiga sa bagong gawang altar. Kinilabutan ako dahil sa gutay-gutay nitong katawan. Si Ami. Bago pa man ako makalapit sa bangkay, may narinig akong nagsalita sa aking likuran. Ganun na lang ang takot na aking nadarama nang mabosesa ng aswang. Hindi ko binalak na saktan ka kung sumama ka lang sana ng maayos sa akin kagabi. Ikaw ang may sala sa naging kamatayan ni Ami, kaya dugo mo lang ang pwede kong ipamalit para muli siyang mabuhay. Sigaw niya na ikinailing ko ng marahas. Alam ko naman na ako ang dahilan kung bakit namatay si Ami, pero hindi ko ito kasalanan. Alam ko naman na sinadya niya ang bagay na ito kaya walang dapat sisihin kundi siya lang. Kung hindi ba naman tanga ang kaibigan mo, tama bang ipagsiksikan niyang sarili niya sa akin? Hindi ko siya mahal. Nirerespeto ko ang pagkataong meron siya, pero ang katotohanan gusto niya akong maging kasintahan ay kasuklam-suklam na para sa akin. Wika ko na ikinasama niya ng tingin. Ngumisi si Lia at naglabas ng punyal tsaka humarap sa akin. Kung ganon, mas mainam na pag-isahin ko na lang kayo ngayon pa lang nang sa gayon sumaya naman ang kaibigan ko habang nagliliwaliw sa impyerno. Sigaw niya at sinugod ako. Dito na kami nagkagulo. Sinubukan kong iwasan ang lahat ng bagay na nakaharang sa aking tatakbuhan at pinagbabato ito sa kanyang harapan. Nagawa niyang umiwas pero hindi niya ako nahabol. Dumiretso ko sa kanilang balkonahe at muling umakyat papasok sa bintana ng kanyang kwarto. Natapakan ko pa ang bangkay ni Ami na nakahimlay sa altar kaya mas lalo kong nataranta.
Pakiwari ko talaga, mababaliw ako sa labis na sindak habang nararamdaman sa aking mga paa ang napakalamig na katawan ni Ami na mukhang ilang buwan nang nasa kanyang posisyon. Hindi ka na makakaalis pa ng buhay sa lugar na to, Danica! Mamamatay ka kasama ng kaibigan ko! Singhal niya tsaka humalakhak ng husto. Halos mapasigaw ako sa takot nang makita ang mga tao sa labas na panandalian kong nilingon at nakita ang mga bitbit nila at nilalantakan. Mga katawan ng tao. Ilan sa kanila ay nginunguya ang mga ito. Hinihigop ang dugo at iniisa-isang mga daliri na parabang isa itong masarap na putahe. Gimbal akong nagtatakbo at naisip na hindi lang pala siya ang aswang. Marami sila at mukhang hindi na kami makakatakas pa. Naramdaman ko ang pamamasa ng aking pantalon kaya nakakasigurado ako na ihina ako sa sobrang pagkasindak. Nagmadali ako sa pagbaba sa unang palapag ng bahay nila. Naabutan kong nagkokomprontahan ang aking nanay at si Kevin sa mga magulang ni Leah. Hindi ako pumayag na hindi sila mahablot, sabay nagtatakbo na kami papunta sa labas ng bahay. Akala ko nga hindi na nila kami hahabulin. Nasaan yung tao naman ang mga ito, pero hindi ko talaga kayang intindihin kung bakit sumama ang pakiramdam ko nang makita kong nilalantakan nila ang mga parte ng katawan ng taong hindi ko alam kung kanino. Sa labis kong pandidiri, napasok ako. Biglang sinamantala ni Kevin ang pagkaaliw sa mukha ng mga tao at hinablot niya kaming dalawa ni nanay. Ang tour guide naman namin naglabas ng buntot pagi at iwinasiwa sa mga aswang. Gigil na gigil ang mga ito at sinubukan kaming kalmutin. Nagtatakbo kami at binalya ang lahat ng aswang na magtatangkang habulin kami. Pagkalabas namin ng bakuran, nakita naman namin na humabol si Leah at ang kanyang mga magulang. Kay bibilis ng mga kilos nito at tumutulo pa ang laway na tila ba takam na takam sa amin. Kahit anong mangyari, wag muna tayong hihinto! Sigaw ng guide na ikinatango ko. Mabuti na lang hindi kami napagod kaagad ni nanay. Nakarating kami sa kakahuyan sa may labasan. Akala ko nga magiging mahirap sa amin ang makalayo, pero nakita ko sina tatay kasama ang iilang barangay tanod na may dalang itak at mga pangontra. May asin at karit, kasama na ang bagakay na kawayan at tansong punyal. Tumakbo na kayo! Kami nang bahala rito! Sigaw ni tatay at sumugod sila kasama ang iilang kalalakihan na may dalang sulo. Nagulat na lang ako nang magsigawan ng mga tao kina Leah. Mukhang nanlaban sila at may sinaktan kaya napilitan ng mga kasamahan ni tatay na gamitan sila ng pangontra at dahas. Hindi nagtagal, natigil na din naman ang kaguluhan. Duguan si tatay na bumalik sa amin pero hindi naman siya sugatan. Tilamsik daw yon ng dugo ng mga sinaktan nilang aswang habang pasa nila ang bangkay ni Ami. Napatay sa engkwentro ang mga kasamahan ni Leah, maging ito at ang mga kasamahan nito. Ayon kina tatay, matagal na daw nilang hinahanap ang grupo ni Leah na nambibiktima ng iilan pang barangay sa aming bayan. Mabuti na lang nasupil nila ang nasabing grupo para matigil na ang kanilang kasamaan. Maging si Ami din daw ay naging biktima ng mga nasabing nilalang. Ginamit nila ang kahinaan nito para ialay ang sarili sa kapakanan na mapasa kanya daw ako na hindi naman nangyari. Nagpasalamat ako sa kabutihang loob ni tatay. Kahit papaano, pinatunayan niya na totoo ang pagmamahal niya sa amin. Nagkaayos naman din sila ni nanay at nagkalinawan sa lahat ng gusot na dati pang naging problema nila. Sa dami nga ng mga pinagdaanan namin, naging malinaw sa akin na minsan nakakasira ng buhay ang labis-labis na kasakiman. Yun naman talaga ang tawag sa kunwari ay pag-ibig na inaalok sa akin ni Ami. Isang obsesyong nakakabaliw at hindi dapat na kinukonsinti. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama ni Kevin. Ikakasal po kami sa susunod na buwan. So far, wala na kaming kababalaghan na nararanasan at masaya na kaming namumuhay ng aking pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. More power po sa inyong channel at God bless.
Heto naman po ang ating ikalawang kwento. Magandang araw. Ako si Riley, 22 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nito lang taong 2022 sa bayan namin sa Canlaon. Buong buhay ko, hindi ko kailanman naranasan na makihalubilo sa mga elementong tawagin na lang natin na mga engkanto. Kaso lang, iba ang naging kapalaran ko. Lahat ng mga nilalang kagaya ng nabanggit ay minsan nang naging normal sa akin. Bale nakapagtapos po ako ng pag-aaral sa kursong commerce. Sa isang presteryosong paaralan na pinapasukan ko ng estudyante pa ako, nakilala ang mga kaibigan ko na sina Emmy, Kyla, RG at Ken. Naging malapit pa kami sa tunay na magkakamag-anak. Sa katunayan niyan, halos kada linggo sila nasa amin para mamasyal, makipag-bonding at magyayang mamasyal. Pinakahuling nagawa namin ay ang mag-discover ng mga wonders sa aming lugar. Bali mahilig po kaming tumuklas ng mga kakaibang lugar na hindi pa namin talaga na ipapaalam sa ibang tao. Itong lugar na ito ay isang kuweba na sakop lang ng lupang pagmamayari ni Papa. Nagkayayaan kami na pasukin ito para malaman kung ano ba ang nasa loob nito, since para siyang maihahalin tulad sa mga kuwebang napapanood ko sa telebisyon. Ang goal lang namin ay makalikha ng video na pinapalabas namin through social media at syempre, bonus na lang kung sumikat kami. Higit sa lahat, umaasam kami na may makikitang ginto dahil marami na kaming naririnig na balita sa aming mga kapitbahay na kadalasan daw ang lugar na tulad ng kuweba o mga huhukayin pang lokasyon ay nakikitaan daw talaga ng mga mahahalagang bagay. Nang araw na yon, planado na namin ang oras ng pag-alis, maging kung ilan kami ay napagkasunduan na din. Maraming sasama, kaya aabot kami ng 15. Ang kailangan na lang, magpaalam kay Mama at Papa. Kaya naman, sinamantala ko nang masaya silang nag-uusap sa garden noong mga oras na yon para siguradong hindi sila tatanggi. Ma, Pa, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ko nang makalapit. Ngumiti si Mama sa akin at naunang sumagot. Bakit anak? Anong sasabihin mo? Tanong niya sa akin. Nahihiyang kinamot ko ang aking ilong tsaka sinimulan sabihin ang aking sadya. Nagkasundo po kami ng aking mga kaibigan na pasukin yung kuweba sa may lupain natin. Safe naman po yun, hindi po ba? Wika ko na ikinatawa naman ni Papa. Abay, bakit naman? Wala namang exciting sa lugar na yun Sagot naman ni Papa. Totoo naman yun. Minsan na kasi nilang pinasok ng tiyuhin ko ang lugar na yon pero wala naman silang makita kundi puro bato. Kaso lang, iba pa din yung kami na mismo ang makakatuklas. Pumayag naman sina Mama dahil nalaman nila na marami kami. Ewan ko ba, siguro mas naisip nila na hindi na delikado dahil malapit lang din naman ang bahay namin sa kuweba. Pagsapit ng tanghali, lumarga na nga kami ng aking mga kaibigan kasama ang mga kakilala at malalapit sa kanila na kamag-anak. Dumiretso kami sa kuweba sa may lupain namin ni Papa. Kumpleto kami sa mga baon noon. May biskwit, delata, may tent at tubig. May mga punyal din kami kung sakali man may makita kaming nilalang o hayop na balak naming atakihin. Ang mga cellphone ay full bat pa at lahat kami ay may hawak ng flashlight. Bandang 1:00 na ng hapon nang magsimula kaming pumasok sa loob. Sa pagkakaalam ko, hindi ito may kalakihang kuweba. Kung tutuusin nga nasa 1 oras lang ay malilibot na namin ang kabuuan nito. Kagaya nga ng sinabi ni Papa ay puro bato ito. Wala na ba talaga tayong matutuklasang iba rito, Ray? Tanong sa akin ni Kyla. Lumabi lang ako at umiling. Wala talaga. Para lang naman itong taguan kung sakali. Walang lalabasan at walang ibang matatagpuan likuan. Basta lakad lang kami ng lakad. Mamaya naman, babalik din kami sa aming dinaraanan at lalabas na parang walang nangyari. Ang mga kasama namin ay may kanya-kanyang kuha na ng litrato gamit ang kanilang mga cellphones.
Medyo maingay din talaga kami lalo na at panay ang kwentuhan ng iba. Ni hindi ko man lang sila nabalaan na kahit sanay ako sa lugar na yon ay bawal pa din ang magtawanan ng malakas, lalo na at alam kong kahit papano may ibang nananahan sa kuweba maliban sa amin. Malayo-layo na kami nang mapansin kong parang hindi naman kami nakakarating sa dulo. Akala ko ba 1 oras lang ay malilibot na namin ang nasabing lugar. Nagtaka ako nang mapansing kulang na din ang aking mga kasama. May nawawalang 2. Tinanong ko tuloy si Emmy na nasa aking likuran. Nasaan pala ang iba? Baka nahuli lang, malay natin umihi o nagbawas. Sabi nga namin sumunod na lang kasi baka malanghap namin yung amoy. Alam mo na, kulob dito sa loob. Nakangiwi pang wika nito. Ilang sandali pa, nagtaka ko ng ibang klaseng daanan na ang natatanaw ko sa unahan. Parang papalabas na kami sa kuweba. Sigurado naman akong wala ng lagusan sa kabilang daan. Kung saan kami pumasok, dun din kami lalabas. Teka Ray, kala ko ba wala ng ibang daanan? Saang bayan naman to papunta? Tanong ni RG na ikinalunok ko. Literal na wala talaga akong ideya sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya sinubukan kong magpatiuna at nakita ang malaking tindahan sa may labasan. Mukhang may tindahan doon. Subukan nating magtanong. Wika ko sa kanila kaya nagsisunuran naman ang iba. Binilisan namin ang paghakbang hanggang sa marating na namin ang malaking tindahan. Maganda ang pundasyon ng tahanang ito. Halatang matibay at ginastusan. Maraming halamang may mamahaling bulaklak. Yung mga nakikita ko sa social media na binibenta ng milyones. May nakita akong tindera na nilapitan ko kaagad. Isa itong Ali. Sa tansya ko ay nasa 30 years old. Nakapusod ang buhok at magara ang suot na duster. Medyo may pagka-Espanyola. Maputi ang balat at maamo ang mukha. May ipit siya sa buhok na kulay ginto. May suot din siyang mamahaling relo na agaw pansin talaga sa amin. Sinulyapan ko kung anong oras na, pero nagulat ako nang makitang nakahinto sa 2:00 ang kanyang orasan. Sinubukan ko tuloy tignan kung anong oras na sa aking sariling relo. Kaso lang, mas lalong dumoble ang kunot sa aking noo nang makitang nakahinto din ito sa 2:00. Magandang araw po sa inyo. Bati ko na ikinatango kaagad ng ginang. Umiti naman ito sa akin bagamat nagtaka din nang makita kong panay ang tingin sa orasan. May problema ba, iho? Tingin ko mga dayo kayo. Taga saan ba kayo at mukhang marami kayo? Tanong nito kaya muli akong sumagot. Yun nga po ang pinagtataka ko kung bakit po nakarating kami dito gayong sa kabilang lagusan ng kuweba lang naman kami nang galing. Hindi po namin alam na may ganitong lugar pala dito. Magalang kong wika sa kanya. Natawa ang babae, parang hindi pa naniwala sa aking sinabi. Nako iho, matagal na panahon na akong nakatira dito. Ni minsan hindi ako umaalis. Kaya alam kong hindi ito lugar na kusa na lang lumitaw para sa inyong pagdating. Sa halip kayo ay nakarating dito, kaya malamang may ginambala kayo. Paliwanag ng babae sa amin na nagpakilala bilang Esther Agoncillo. Aniya, bago kami magpatuloy sa pagpasok sa bayan nila, kailangan daw naming bumili ng kahit ano sa tindahan niya para kamo magsilbing lucky charm ko sa paglalakad. Pumayag ako at naglabas ng pera. Na mabuti na lang talaga may dala kami. Kaso lang, sa muli kong paglingon, wala na naman ang iba naming kasama. From 15 down to 11 na lang kami. Tinanong ko ulit yung iba. Ang sabi, nahuli lang daw ng dating. Basta mamaya, susunod na lang daw ang mga ito. Ken, wag mo nang alalahanin yung iba pare. Nagpaalam naman sila sa akin Susunod na daw sila. Wika sa akin ni Ken kaya napatango na lamang ako. Basta iba na ang naging pakiramdam ko nang makarating kami sa lugar na yon. Bumili na lang kami ng soft drinks sa tinapay na kinain namin sa pwesto ng babae. Pagkatapos naming mabusog, nagsalita siya.
May baryo pa sa unahan nitong kalsada at piyesta ngayon doon. Nagkakasiyahan ng mga naninirahan at kung mapapadaan kayo, pwede naman na paunlakan ninyo ang imbitasyon nila. Huwag nga lang kayong kakain ng kahit na anong itim. Saad niya sa akin. Nang mga sandaling yun, napagtanto ko na iba nga ang lugar na napuntahan namin. Para bang nagawi kami sa bayan na hindi nararapat sa amin. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ginang. Para naman kasing binibigyan niya ako ng babala. Nasa amin na lamang yun kung ang gagawin namin ay maniwala at sundin ang sinabi nito. Maraming salamat po sa paalala, Aling Esther. Malaking bagay po ito sa amin. Wika ko na ikinatango naman niya. Naku, wala yun iho. Sa tagal ko na din kasing narito, hindi ko na mabilang kung pangilan kayo sa mga naligaw. Pero tiwala naman ako na makakalabas din kayo. Basta magpakatatag lang kayo at magtiwala sa may lalang sa lahat ng may mga buhay sa mundo. Ang mahalaga, wag na wag kayong maghihiwalay. Bilin nito. Tumango kaagad ako at nagulat nang may iabot siya sa akin. Ano po yan, Aling Esther? Tanong ko at tinanggap ang binigay niya sa akin. Ito ay isang klase ng bato na kapag dinurog mo, malalaman mo kung ano ba talaga ang tunay na anyo ng lugar na kinaroroonan ninyo. Kapag sa tingin mo ay nakakalimot ka na, hawakan mo na lang ito ng maigi at huwag bibitawan. Ituturo ng batong yan sa iyo ang tamang labasan sa lugar na ito. Pero gagawin mo ito nang magkakasama kayong lahat na pumasok sa sinabi mong kuweba ha. Kapag nabigo kang gawin yun, maiiwan sa lugar na ito ang iyong mga kaibigan. Wika ni Aling Esther. Nagpasalamat naman kaagad ako. May kaliitan lang naman ang batong yon na pahaba at kasing liit lang ng daliri. Pero imposibleng mabitawan ko ito kapag hawak ko. Ang sabi pa niya, hindi ang soft drinks o ang tinapay ang binili namin, kundi ang batong binigay niya sa akin. Ang mas nakakawirdo pa sa matanda, ayaw niyang tumanggap ng perang papel. Mas gusto daw niya ng barya. Nagpasya kaming magpatuloy na sa paglalakad. Nagpaalam na kaagad kami kay Aling Esther at tiningnang muli ang kanyang malaking tindahan. Para may remembrance kami sa kabutihan niya ay nagpaalam ako na kung pwede ko ba siyang kunan ng litrato kasama ang buong lugar. Pumayag naman ang ginang kaya nagawa ko siyang picturean. Tuluyan na nga kaming umalis pagkatapos nun. Iilang minuto ulit kami sa paghakbang nang magulat ako sa pamumutla ni RG at ng 4 pa naming kasama. Para silang may nakitang hindi namin nakikita. Baka sa kanilang muka ang takot habang palingon-lingon sa paligid na animoy hindi nila kami nakikita. Hoy RG, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Kyla. Alam naming nagsasalita si RG pero hindi namin alam kung bakit parang nilalamon niya ang letra ng kanyang mga salita. Hindi tuloy namin siya maintindihan. Para siyang na-stroke na parang hindi naman. Ilan din sa mga kasamahan namin ay katulad din ni RG, parang nawawala sa sarili. Para silang may nakikita na wala naman sa aming kinaroroonan. Para mapakalma ang lahat, sinubukan naming bumalik sa tindahan ni Aling Esther para makahingi ng tulong. Walang sabi-sabing tumakbo ako papunta roon dahil madali naman itong matunton. Wala naman kaming nilikuan. Kaso lang, napatda ako nang makitang naging bakante ang loteng kinatitirikan ng bahay at tindahan ni Aling Esther. Wala na ang naggagandahang mga bulaklak, ang sementadong balkonahe at ang tindahan. Tanging lupa na lamang na may talahiban ang naiwan. Mas lalong sumakit ang aking ulo sa labis na pagkalito. Naalala kong binigay niyang bato at dudurugin na sana. Kaso lang, wala sa tabi ko ang aking mga kaibigan. Kung totoo man ang sinabi sa akin ni Aling Esther na ituturo nito ang tamang daanan, makakauwi din kaagad kami. Tutal nabibilang ko naman kung mga ilang oras na kaming nagliliwaliw sa banyagang lugar na ito. Nasa 4 na oras na. Hindi na masama kung hihintayin namin ang iba. Kaya bumalik ako sa kinaroroonan ng aking mga kaibigan.
Sinalubong ako ni Ken. Medyo okay na si RJ pre, kaso lang nagtataka pa din ako eh. May nahuli akong kataga na binanggit niya. Ano daw ang meron sa liwanag? Tapos gutom na daw sila. Sana daw makalabas na sila ng kuwebang yun. Wika niya kaya kinilabutan ako. Para bang nakikita ni RJ ang tunay na itsura ng kuweba. Hindi itong nakikita namin ngayon. Para bang kami lang ni Nina, Ken, Kyla at Emmy ang nasa maliwanag at maaliwalas na lugar na yon. Ang iba din kasing kasamahan namin ay nagaya kina RG. Iba na din ang mga pinagsasabi at maski yata ang nakikita. Ang isa nga nakita naming ngumunguya pero wala namang ipinasok sa bibig. Ang nakakasindak lang, sapilitan namin siyang pinaluwa at nakita ang nadurog na isda mula sa tabang na tubig na kinakain niya. Diyos ko, bakit siya mainguyang ganyan? Hindik na tanong ni Emmy na napakamot sa braso ko. Nung mga sandaling yun, wala akong ibang naitanong sa aking sarili kung hindi patay na ba kami. Ibang-iba na kasi ang mga nakikita namin sa paligid eh. Parang hindi na tama. Dito na ako nagsimulang mag-alala. Mukhang hindi simpleng pagkaligaw ang nangyari sa amin. Tila ba may nagmamaniobra na ng pagkakaligaw namin? Ipinagdasal na lang namin na sana magsibalikan lang papalabas ang mga nawawala naming kasama nang sa gayon umusad na lang kami. Ito lang naman ang alam kong tamang gawin eh. Nagsihanda na kami sa paglalakad at inalalaya ng mga tulala naming kasama. Nakakapaglakad naman sila ng maayos. Yun nga lang, iba ang nakikita ng kanilang mga mata kesa sa nakikita namin. Ni hindi nila kami kinakausap. Silang 5 na parehong may nakikitang iba sa aming nasisilayan lang din ang magkakausap. Ray, parang may nagkakasiyahan doon oh. Baka pwede tayong humingi ng tulong? Suhestyon ni Emmy. May natatanaw nga kaming kabahayan sa di kalayuan. May mga tao at mukhang may handaan. Naaliw kaming lahat at saglit na nakalimutan ang aming problema. Agaran kaming nagpunta sa lugar na yon at sinubukang lumapit sa mga tao. May malaking paarkong disenyo ang kanilang lugar na may nakalagay na Happy Fiesta. May naririnig din kaming malamyos na musika at nakita naming kay gaganda at gwapo ng mga tao sa lugar na yon. Isa sa kanila, nakatuksido at maputi ang lumapit sa amin. Magandang araw, ako si Earl, ang duke sa bayang ito. Mukhang kayo ang mga dayo. Ano ang may paglilingkod namin sa inyo? Tanong nito. Hindi ko maiwasang kilabutan sa taglay niyang kagandahang lalaki. Para bang habang tumatagal na tinititigan sila ay mistulang nakakatakot na. Magandang araw, Sir Earl. Kami po ay naliligaw. Nagbabaka sakali lang kami na matulungan nyo. Wika ko kaya ngumiti sa amin ang lalaki. Oo naman, matutulungan namin kayo. Pero sana, hayaan niyo muna akong pagsilbihan kayo. Mukhang pagod at malayo ang inyong pinanggalingan, kahit man lamang sana mainit na kape ay maihandog namin sa inyo. Kakaibang pananalita nito, kaya pinilit kong makisabay para naman magkaintindihan kami. Pinapasok niya kami sa malaking arko at lumagpas kami sa animoy guardhouse na naroon. Ang kaninang matamlay na kalsada at mukhang papunta sa probinsya ay napalitan naman ng modernong istruktura. Nawala ang baku-bakong daan at naglalaylayang sanga sa paligid. Naging aspaltado na ang daan. Maraming ilaw, nagkikislapan ng mga naglalakihang gusali at may magagarang bahay. Ang mga tao doon ay nakabihis mayaman, tadtad ng mamahaling alahas at kung ano pang kilalang diamante. Sa bawat gilid ng kalsada, nakahimpil ang mga mamahaling kotse na mas makintab pa yata sa salamin. Napahawak sa aking magkabilang balikat ang 2 babae, sina Emmy at Kyla. Ray, anong klaseng lugar ito? Bakit parang nakakatakot? Oo nga, parang hindi na totoo. Sigurado ka bang talagang buhay pa tayo? Sabi ni Emmy. Tipid akong ngumiti sa aking mga kaibigan.
Oo naman, naniniwala akong buhay pa tayo. Kung hindi, bakit magkakasama pa din tayo ngayon? May nangyari lang, sigurado ako. Pero alam kong hindi to parte ng kamatayan natin na inaakala ninyo. Simula kanina, naglakad naman tayo, hindi ba? Walang nagkasugat, walang nadapa o nagalusan. Paliwanag ko sa kanila. Tumango na lamang ang mga kasama ko at ipinanatag ang kanilang mga loob. Alam ko naman na pwede silang kabahan, mabalisa o mag-alala. Pero isa lang talaga ang maipapangako ko sa kanila. Magiging ayos din ang lahat pagkatapos ng pangyayaring ito. Sinundan na lang namin si Sir Earl at nakitang pinatuloy niya kami sa isang bungalow na bahay. May kalawakan yun at mukhang namimintana ng maayos. Manatili muna kayo dito ng mga ilang oras. Magpahangin kayo kung ayaw niyong makisali sa kasiyahan namin sa labas. Wika ng lalaki kaya napatango ako. Siyempre naman, dayo lang kami. Nakakahiya kung bigla na lang kaming mag-gate crash sa party. Salamat po, sir. Sabay na wika ni na Emmy at Kyla. Napalingon naman siya sa aming mga kasama. Ano pala ang nangyari sa kanila? Tukoy niya kina RG na noong mga sandaling yun ay nakatulala pa din at hindi man lang nakakapagsalita. Gayunpaman, nakikita kong medyo payapa na ang reaksyon ng kanilang mga muka kaya alam kong wala silang nakikitang hindi maganda. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang totoo sa kung ano talaga ang nangyayari. Mabuti na lang naiintindihan niya ako. May inutusan siyang mga katulong para maghanda ng tsaa sa aking mga kasamahan. Ipainom mo sa kanila ang tsaa. Makakapagpahinga sila at makakatulog. Wika niya na ikinatango ko naman. Pinagtulungan naming painumin ang ilan sa kanila. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Earl, naging payapa na din ang kanilang pagtulog. Si RG na lang ang nanatiling gising pero kalmado na. Sige po Sir Earl, ayos na muna kami dito. Kailangan din kasi namin na magpahinga sandali. Wika ko naman kaya tumango siya at sinabihan kaming hanapin siya kung may iba pa kaming kailangan. Nakahinga ko ng maluwag nang maiwan kaming 11 katao sa malaking bahay na yon. Si Emmy na hindi mawala ang pagkamangha, naisipan talagang maglakad-lakad at suyuri ng paligid. Nagulat at nagandahan siya sa mga nakakalat na palamuti at mamahaling muebles sa loob nito. Ang ganda talaga ng bahay na to. Alam mo, Ray, pinangarap kong makapunta sa mga ganitong bahay dati. Hindi ko akalaing matutupad yun ngayon. Aniya, inakbayan siya ni Ken na noon ay kaiinom lang sa baon naming tubig. Ako naman ay namimiss na ang pamilya ko. Narito ang feeling na parang ang tagal ko nang nawala sa kanila. Sabi ng binata. Tipid akong ngumiti. Lahat ng nararamdaman nila ay nararamdaman ko din. Pinilit ko lang na wag magsalita dahil malaking parte ng sarili ko ang nakukonsensya at lalo na't ako ang nagdala sa kanila sa lugar na ito. Mas lalo akong nalulungkot dahil hindi ko man lang sila narinig na sinisisi ako. Sa halip, nakadepende pa din sila sa akin na para bang ako ang kanilang kuya na pwede nilang pagkatiwalaan at sabihan ng kanilang mga saloobin. Hindi ko namalayan na pumatak ang luha ko ng mga sandaling yon. Hindi na ako nag-inarte pa at niyakap silang lahat, maging si RG na hindi naman nagsasalita at malayo pa din ang tanaw. Huwag kayong mag-alala ha, kapit lang tayo. Alam ko makakalabas din tayo sa lugar na to. Pangako. Tapat kong wika sa kanila at tinapik na ako ni Ken. Alam naman namin yun pare, kaya asahan mo hindi ka din namin iiwanan. Wika niya at nakontento na ako sa usapan namin yun. Nakita kong may mga komportableng mahihigan kaya nagpasya na din akong mahiga na muna at saglit na umidlip. Sa ilang oras naming paglalakad, ngayon lang ako nakaramdam ng matinding pagod na para bang ilang buwan na kaming hindi nakakapagpahinga. Ilang oras din akong nakatulog hanggang sa mapagpasyahan ko ng bumangon. Ako na lang mag-isa ang nasa loob kaya hinanap ko ang aking mga kaibigan. Natanaw ko silang nakikipagkasiyahan sa labas kaya labis akong nagtaka. Ganito ba talaga sa lugar ni na Sir Earl?
parang walang katapusan ang piyesta? Lumabas ako at nakitang nakikisali sa laro sina Kyla, Ken at Emmy. Iilang premyo na nga din ang kanilang natanggap dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo. Si RG naman nakaupo lamang sa isang tabi at malayo pa din ang tanaw. Pero medyo bumubuti na ang pakiramdam. Ilan sa mga taong naroon ay nilalapitan sila. Kinakausap kahit hindi ko naman naririnig ang mga sinasabi ng mga ito sa kanila. Alam kong iniimbita sila ng mga tao na makihalubilo sa mga ito. Karamihan nga sa kanila ay nagsasalo-salo, may nagsasagawa ng programs at kung ano-ano pa ang mga pinamimigay na premyo. Para bang perpektong-perpekto ang bayang ito sa paningin ko. Walang kahit na maliit na problema o kapalpakang makikita. Tuwa naman na lumapit ako sa kanila at hinanap ang iba pa naming kasama. Ang sabi ni Kyla, medyo mabuti na din daw ang pakiramdam ng mga kasamahan namin. Nagagawa na ngang makipag-usap at makisalo sa pagkain. Sa katunayan, nasa selebrasyon sila ngayon sa bahay ni Sir Earl. Sinubukan kong puntahan sila kaso lang sinundan ako ni Kyla. "Riley, sandali!" Aniya kaya napahinto ako sa paglalakad. Nilingon ko si Kyla tsaka siya tinanong kung ano ba ang problema. Sabi ni Kyla, wag daw akong mag-alala at may napagkasunduan na daw sila ni Emmy at Ken. Sa katunayan, bantay sarado nila si RG. "May nangyari ba, Kyla?" Kabadong tanong ko sa kanya. Lumunok sandali si Kyla tsaka nagsalita. Sabi niya, may hinuha na siya sa lahat ng mga nangyayari sa amin ngayon. Kailangan lang naming maging matatag sa lahat ng pwedeng mangyari. Naguguluhan na tumitig ako sa kanya at muli siyang tinanong. Nalaman kong nagising daw ang mga kasamahan namin kagaya ni RG na tulala at hindi makapagsalita. Sila ay tila wala sa kanilang mga sarili nang bumangon at lumabas papunta sa bahay ni Sir Earl. Pati nga si RG lalabas na sana pero kinutuban sina Ken kaya pinigilan na muna ang kanyang pag-alis. "Malakas ang kutob ko na may kakaiba talaga sa mga tao rito, maski na kay Sir Earl," wika niya sa akin. "Bakit?" Muli kong usisa. Sabi niya mga engkanto raw ang mga tao rito. Nakita niya kung gaano kaganda ang mga taong nasa loob mismo ng bahay ng taong tumulong sa kanila. Yung mga kalahi nito na hindi lumalabas at tila ba mga anak araw. "Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo?" Paniniguro ko. Para naman kasing normal na tao lang si Earl. Pero nang sabihin ko sa kanya na umalis na lang kami, napatda ako. Anya, yung mga kasamahan namin na binigyan nila ng inumin ay nasa tahanan pa ni Earl at nakakain na ng itim na kanin. Huli na para isalba sila. Mabuti na lang at nahawakan pa nila si RG. Napigilan nila ang pailalim na imbitasyon nito sa isa naming kaibigan. Naging malinaw na sa akin ang lahat. Ang pagpasok namin sa kuweba ay may hatid na babala. Ang pagbibigay sa akin ni Aling Esther ng eksplenasyon kung bakit kami nakarating sa lugar na ito. Literal na may nagmamaniobra nga. Kaya ng mga sandaling yun, binalak na naming umalis. Kinausap ko si Kyla na wag na lamang magpahalata na may nalalaman kami sa kanilang pinaggagawa. Nang muli kaming lapitan ni Earl, nagulat ako nang sabihin niyang nakipag-usap raw sa kanya ang aking mga kaibigan. Magpapaiwan daw ang ilan sa kanila sa lugar na pinuntahan namin. Sinubukan kong magreklamo pero hindi ko naman magawa. Naunahan ako ng pagsasalita ng mga kasamahan namin. Gusto daw nilang tumira kina Earl. Alam ko naman kung bakit nagsalita sila ng ganon. Nawala na nga sila ng tuluyan sa kanilang mga sarili dahil nakakain na nga sila ng itim na kanin. Sa ayaw man namin o gusto, kabilang na sa lahing engkanto ang mga ilan sa mga kasamahan namin na gusto lang naman ay makapasok sa kuweba at tumuklas ng magandang lugar. Kahit natatakot, tinatagan ko ang aking loob at mas lalo pang tinapangan ang aking sarili. Liliman na lang kami ni na RG, Ken, Emmy at Kyla na makakalabas sa lugar na yon at wala na akong pakialam. Ang mahalaga, makaligtas pa din kami. Pinrangka ko si Earl. Sinabi ko sa kanya na nagpapasalamat kami sa pagtanggap nila sa amin dito sa kanilang lugar. Pero may mga tahanan din naman kami na kailangan naming uwian.
at malamang nag-aalala na sa amin ang aming mga magulang. Tumango si Earl at hindi naman kami pinigilan. Inakay naman si RG na sinubukan pang alukin ni Earl na sila na daw ang maghahatid pero hindi ako pumayag. Mas mainam kung isasama namin siya ngayon at wala nang makikialam pa. Habang papalayo, papahina ng papahina ang kasiyahan mula sa iniwan naming lugar na tila ba walang katapusan. Muli na naman naming natatanaw ang lubak-lubak na kalsada, walang kabuhay-buhay na halamanan at tahimik na daanan. Ni hindi na namin alam kung umaga na ba o gabi. Basta ang kwenta ko, halos 5 araw na kaming palakad-lakad sa kalsadang wala na yatang duluhan. Ni wala kaming matanaw na highway o makipot na kalsadang magdadala sa amin sa panibagong bayan. Gayunpaman, ayos na din ito kaya sa manatili kami sa lugar ni na Earl na puno ng pagpapanggap. Alam namin na sila ang mga engkantong naghahanap ng mga taong mananatili sa kanilang mundo. Humihinto lang kami kapag napapagod, kagaya ng nangyayari ngayon. Kakarampot na lang na biskwit ang natira sa amin. Si RG naman tila hindi naman nagugutom. Panay pa din ang pagtanaw nito sa malayo, hindi pa din nagsasalita. Nang muli kaming maglakad, magkaagapay kami ni Ken sa pag-akbay sa lalaki. Malayo pa ba tayo? Aburido ng tanong ni Kyla. Nanlaladkit na ang aming mga katawan at pawisan. Ni wala man lang kaming masilungan hanggang sa may matanaw na namang kaming kubo sa may sangang daan. Nagkatinginan kaming 4. Maliban kay RG na ayun, parang nakasanayan na namin na tulala. Baka naman may tubig sila dyan. Wika naman ni Emmy na namumutla sa labis na pagkauhaw. Pinakiusapan ko tuloy ang mga ito na manatili na lang muna sa gilid at ako na ang pupunta sa kamalig. Susubukan kong tingnan kung may tao ba o wala. Mabuting-mabuti na lang talaga at may napansin akong matandang babae sa may bakuran. Abala ito sa pagwawalis sa paligid. Nilapitan ko ang ginang at kinausap. Mawalang galang na po, Manang. Pwede bang magtanong? Magalang kong wika na ikinalingon nito sa akin. Napaatras ako sa takot nang makita ang kulubot niyang muka. May sobrang tangos na ilong at may katulisang baba. Ang mahaba niyang buhok ay magulo, kasing gulo ng munting detalye sa kanyang muka na naglalarawan ng pagiging isang mangkukulam. Ngumisi siya sa akin, kaya sapilitan na din akong ngumiti. Anong kailangan ng isang dayong binata sa akin at nakarating ka pa talaga sa aking lungga? Tanong nito na ikinalunok ko. Sinabi ko sa kanya na kami ay nauuhaw, baka may tubig siyang extra o kung may alam siyang batis na pwede naming kuhanan ng maiinom. Ngumisi ng mas malawak ang matanda. Bakit pa kayo hahanap sa malayo? Nasa loob ng bahay ang tubig na pwedeng magpawi sa uhaw na nadarama ninyo. Wika nito sabay alalay sa akin tsaka tinuro ang pinto. Hindi ako pumasok kaagad sa bahay dahil binalikan ko pa ang aking mga kaibigan. Nakita naman nila kaagad ako at sabay-sabay na kaming sumunod sa matanda papasok ng bahay niya. Nagpakilala siya sa amin bilang si Aling Celia. Matagal na raw siyang nananahan sa lugar na yun. Nag-iisa dahil walang pamilya. Alam niyo, kung wala kayong mauuwian ay pwede naman kayong manatili dito sa aking bahay. Gagawin ko kayong mga anak. Nakakasindak maging ang paghalakak nito kaya hindi tuloy kami mapakali. Lalo na nga ako na animoy may bumubulong sa aking sarili na hindi ko dapat pagkatiwalaan ng matandang babaeng yun. Aling Celia, pahingi naman po kami ng tubig. Bigla ang wika ni Kyla kaya naudlot ang mga balak pa sanang sabihin ni Aling Celia. Buti na din yun, kahit papano nabawasan ang kanyang mga dapat sana ay sasabihin na tunay naman talagang nakakapanindig balahibo. Pinaghanda niya kami ng mga baso at tubig sa pitsyel. Habang kinakalat yun sa mesa, panay ang tingin niya sa kaibigan naming si RG. Arang sakitin ang kaibigan niyong yan Pwede bang hiramin ko muna siya? Aniya at ikinatayong bigla ni Kyla. Manang, hindi po laruan ng aming kaibigan.
Asik niya kaya ganun na lamang ang paghalakhak ni Aling Celia. Iha, ako'y nagbibiro lang naman. Bakit ba napakaseryoso mo naman? Wika niya tsaka nginisihan na lamang ng tipid si Kyla na kaagad ko na ding pinaupo ulit sa upuan. Nakakahiya naman kay Manang, nakikiinom na nga lang tayo hindi ba? Tapos tayo pa tong magwawala at magagalit na lang bigla. Minahon na lang muna tayo ng konti. Pakiusap ko sa kanya. Salamat na lang at nakinig sa akin si Kyla, tsaka tipid na pinasalamatan na din si Aling Celia. Nakainom na din kami kahit papaano. Sinubukan pa kaming ipaghain ng kung anong karne ng matanda kaya ganun na lang ang pag-atras ko. Nahawakan ko ang platong iniabot niya sa amin at nakita ang mga karneng nais niyang ipakain sa amin. Mistula itong mga laman loob ng tao. Walang babala na basta na lamang akong nagsuka kasabay ang pagsitayuan ng aking mga kasama sa loob. Ngumisi ng kay lapad ang matanda tsaka pumatong sa mesa. Manang, anong ginagawa niyo riyan? Gulat kong tanong. Lahat kami nataranta sa ginawa niyang yun, kaso lang mas nahindik kami sa ginawa niyang pagsasalita. Matagal ko na talagang gustong magkaroon ng kasama dito yung kagaya na lang sana ninyo. Ang kaso lang, ayaw nyo naman. Mas mabuti pang gawin ko na lang kayong hapunan. Aniya sabay asik ng kay Bagsik. Tuluyan na nga kaming nang hilakbot nang makita ang kanyang pagbabago ng anyo. Tunay nga naman na hindi namin yun inaasahan, kaya ganun na lang ang takot na aking naramdaman nang sa kalaunan malaman kong siya pala ay isang aswang. Nag-unahan kami ng aking mga kaibigan sa pagtakbo palabas ng bahay ni Aling Celia. Hindi na kami nag-abalang uminom pa ulit o kahit na alam kong hindi pa naman talaga kami totoong nakapagpapahinga ng tama. Mas lamang ang pagnanais namin na makaligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Lumayo kami sa bakuran at naghawak-hawak kamay na tumakbo habang akay-akay namin si RG. Wala na akong pakialam kahit na magkandadapa kami. Ang mahalaga, magawa naming lumayo sa aswang. Ano bang nangyayari sa atin? Una, engkanto, tapos ngayon naman, aswang. Hinihingal na wika ni Emmy. Umiling ako. Wag naman sana, hindi ko magagawang lumaban ng sabayan sa kanila. Alam mo naman na mga normal na tao lang tayo, kumpara sa kanila na mga nilalang na mula talaga sa dilim. Sigaw ko at sinadyang paglapitin ng aking mga kaibigan. Talagang hinahabol kami ng aswang. Hindi ko nga alam paano ipagtatanggol ang sarili ko sa kanya. Kaya nang sumagi sa aking isipan ang tungkol sa binigay na bato ni Aling Esther, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kaagad ko itong dinurog sa mismong kinatatayuan namin. Ang mga ingay na nilikha namin, dahan-dahan na naging kulob. Sa bawat pagsigaw namin, nag-e-echo ang aming mga boses hanggang sa bigla kaming nakaalala. Paglingon-lingon namin sa paligid, nasa kuweba na ulit kami. Para bang hindi naman kami umalis doon. Kabadong tinignan ko ang aking mga kasama. Kagaya ko, nakatayo din lang ang mga ito at mukhang natataranta. Umatras ako at nakita ang itsura ni RG dahil siya ang una kong nasilayan. Umiiyak siya, bakas ang takot sa muka at nagsasalita. Riley, Ken, Emmy, akala ko hindi na kayo babalik sa dati. Kyla, salamat sa Panginoon at naging maayos na kayo. Wika niya sabay wala sa wisyong humagulgol. Nagulat ako at hindi ako nakapagsalita. Siya itong nawala saglit sa kamalayan at natulala. Bakit ngayon kami itong nababaliktad sa pagkakasabi niya? Habang nagpapaliwanag, nagulat ako nang mapagtantong halos pira-piraso na lamang ang damit namin. Hindi na din kami malinis tingnan at halos mamutla na kami sa labis na kaputian. Yon ang napapansin ko dahil sa labasan na nasa unahan at nakakaabot sa amin ng liwanag. Napaiyak ako at ang aking mga kaibigan. Walang sino man ang matinong makapagpapaliwanag sa kung ano ba ang tunay na nangyari sa amin sa loob ng kuweba.
Sa buong durasyon na magkakasama kami sa loob ng malamig at madilim na lugar na yon, marami ang nawala at naging saksi si RG sa paglalakbay namin na walang katapusan. Nakalimutan ko na kung anong araw na at umaga pa ba o gabi. Mahiwaga ang kuwebang ito dahil basta na lang may nagliliwanag sa bawat sulok at hinihigo pa mga kasamahan natin para bang dinadala sila sa ibang dimensyon. Ako nga muntikan ng sumama nang wala na akong makausap dahil puro kayo tulala. Pero nagugulat ako na sa tuwing tatangkain kong lumakad palayo, hinahawakan niyo ako ng mahigpit. Kwento ni RG sa amin. Nakakagulat man, nagawa pa din naming makalabas sa kuweba. Yun nga lang, nalaman naming 9 na buwan na pala kaming nawawala. Akala ng mga magulang namin, patay na kami. Ang mas nakakapanindig balahibo pa, sa ibang bayan na kami nakarating, ilang milya ang layo sa Canlaon. Ang makapagpapatunay lang na totoo ang aming mga nakita at naranasan ay ang kamerang dala ko na kinalkal kagad namin ng litrato. Tinumbok ko ang larawan ng tindahan ni Aling Esther na una naming nakita at nangilabot ako ng husto nang makitang isang groto pala yun at ang Aling Esther na katabi kong nakatayo ay rebulto ng mahal na Birheng Maria. Marahil may mga nagambala talaga kami sa kuweba at tinangka na kaming kunin, pero ginabayan kami ng Panginoon at itinuro sa tamang daan pauwi. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at God bless po sa inyong channel. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie, nagpapasalamat sa inyong pakikinig.